Kumpiyansa si United States President Donald Trump na mas malapit na tayo ngayon sa kasunduang pangkapayapaan na may matibay na garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Ngunit isang mahalagang tanong ang nananatiling hindi pa nareresolba at ito mismo ang maaaring tuluyang sumira sa kasunduan. Ito ay ang usapin ng mga teritoryo. At isa pa, ang kawalan ng pasensya ni Donald Trump na muling humihiling sa Ukraine na tanggapin ang planong pangkapayapaan sa loob ng mga susunod na araw. Kung hindi, ay babawiin niya ito. Ang mga Amerikanong diplomat sa negosasyon kay Vladimir Zelensky sa Berlin ay nag-alok sa Ukraine ng mga garantiya ng seguridad na katulad ng Artikulo 5 ng NATO Charter. Pero sa isang kondisyon lang, kung papayag ang Ukraine na ibigay na lang kay Diktador Putin ang buong Donbas. Pero tinanggihan ng Ukraine ang ideyang ito at hayagang sinabi ni Zelensky na hindi kailanman kikilalanin ng Ukraine de jure man o de facto ang soberanya ng Russia sa rehiyong ito ng Ukraine. Naipresenta na ng mga Europeo ang kanilang mga garantiya sa seguridad. Sinabi ni Punong Ministro Keir Starmer ng United Kingdom na tapos na ng European Union at United Kingdom ang plano sa pagpapadala ng multinasyonal na tropa sa Ukraine. At ayon sa kanya, pumayag ang mga Amerikano sa ganitong senaryo ng pagpigil sa mga Ruso. Pero nagtaas pa ng isa pang tanong si Vladimir Zelensky ngayon. Gaano katagal magtatagal ang mga garantiya ng seguridad? Sa tanong na ito, wala pang nakapagbigay ng sagot hanggang ngayon. Samantala, sa Kremlin ay todo sigaw na sila na hindi nila tatanggapin ang planong pangkapayapaan na inayos sa Berlin ng mga delegasyon ng Ukraine at Amerika. Kaya ano na nga ba ang kapalaran ng kasunduang pangkapayapaan sa kasalukuyan? Talakayin natin yan sa episode na ito. Ako nga pala si Alexi Pichi. Sabay-sabay nating pag-usapan ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Nandyan ang link sa video description. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Kaya ayon sa mga source ng publikasyong politiko, ang mga ipinapanukalang seguridad na garantiya ng Estados Unidos para sa Ukraine ay may pansamantalang limitasyon at may kasamang legal at militar na obligasyon na maaaring ratipikahan ng Kongreso. Ang panukalang ito ang pinakamalakas at pinakatahasang garantiya ng seguridad na inialok ng White House sa Ukraine kailanman. Gayunpaman, ayon sa publikasyon, ang panukalang ito ay may limitadong panahon ng bisa. Nagpahiwatig ang mga Amerikano sa mga kinatawan ng Ukraine na dapat magkasundo bago Disyembre 25 dahil kung hindi, maaaring lumala ang sitwasyon sa hinaharap. Ibig bang sabihin nito na muling gumamit ng pananakot si Donald Trump ngayon o kailanman? Pero napagdaanan na natin lahat ito at dito lumalabas ang unang hindi pagkakatugma. Una, sinabi ni Vladimir Zelensky na magkakaroon pa ng mga pagpupulong ng mga delegasyon para talakayin ang iba't ibang mga isyu. At pangalawa, diretsahan niyang sinabi na hindi pa napag-uusapan ng Ukraine at ng Estados Unidos ng Amerika ang tungkol sa tagal ng bisa ng mga garantiya sa seguridad. CP, mahirap sabihin kung ilang taon ang mga garantiya sa seguridad na ito, hindi pa namin ito napag-uusapan. Kung malilimitahan ba ng ilang taon ang mga garantiya o hindi. Mahalaga sa amin na maipasa ito sa Kongreso sa pamamagitan ng botohan. Sigurado ako nagagana ang mga garantiya na ito. Kahit na lahat tayo ay nakakaunawa na ito ay Rusya at sila ang agresor. Hindi natin tiyak kung mapipigilan sila ng mga garantiya sa hinaharap. Gusto naming may garantiya tulad ng Artikulo 5 ng NATO. Gusto naming maintindihan kung paano tutugon ang mga kasosyo sa muling pagsalakay. Dagdag pa ni Zelensky, tinatanong niya rin ang mga ganitong tanong sa mga kasosyo. Hindi sila komportable kapag tinatanong, gaano katibay ang mga garantiya? At nilinaw ni Zelensky na gusto niyang makakuha ng mas malinaw na mga sagot kung paano tutugon ang Estados Unidos sakaling magkaroon ng panibagong pag-atake. Paano tutugon ang mga kasosyong Europeo? Magiging mga parusa ba ito? Magiging supply ba ito ng armas? Magpapadala ba sila ng mga sundalo o iba pang mga sagot? Pero hindi lang ito ang mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasusolusyunan. Noong Lunes, sinabi ng mga opisyal ng Amerika na nagkaroon ng malinaw na pag-usad sa usapin ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine matapos ang 2 araw ng negosasyon sa pagitan ng Ukraine, Estados Unidos at autoridad ng Europa.
Pero nag-iwan pa rin ito ng malalaking puwang sa usapin ng teritoryo. Ayon sa ulat ng Axios, nais ng panig ng Amerika na tapusin ang kasunduan sa Ukraine na maaari nilang iharap sa Russia. Dalawang pangunahing issue ang sentro ng linggong negosasyon. Ang mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine mula sa Estados Unidos at kaalyadong Europeo at ang pagtatakda ng mga linya ng kontrol matapos ang digmaan. Sa iba't ibang paraan, sinusubukan ng Estados Unidos na kumbinsihin ang Ukraine na umatras at ilikas ang mga tropa mula sa mga teritoryong kontrolado ng Ukraine sa Donbas. Ngunit inaangkin naman ito ng Russia. Sa pinakabagong alok ng Estados Unidos, ang teritoryo ay magiging demilitarisadong malayang sonang pang-ekonomiya. Ngunit tungkol din dito, hayagang nagtanong si Vladimir Zelensky kung bakit hindi rin inaatras ng Russia ang kanilang mga tropa sa parehong distansya at ang sandatahang lakas ng Ukraine kung papayag ang Ukraine sa ganoong pag-atras ng mga tropa. Kung aalis ang Ukraine ng 10 kilometro, dapat umatras din ang Russia ng 10 kilometro sa sinakop nilang teritoryo. At sa ganoon, magkakaroon tayo ng 20 kilometrong demilitarisadong zona, kaya kung gagawa man ng demilitarisadong zona, dapat parehong umatras ang magkabilang panig sa pantay na layo at hindi dapat papasukin sa ating mga banal na lupain ng Ukraine ang kung ano-anong hindi malinis na Rosvardia ng Russia. Malinaw ring sinabi ni Zelensky na tanging mga Ukrainian lang ang pwedeng pumayag sa teritorial na kompromiso, posibleng sa referendum. At dito, malinaw na nawalan na ng pasensya si Donald Trump at gusto niyang pilitin ang Ukraine na sundin agad ang lahat ng walang kwentang kahilingan ng diktador na si Putin para lang sa mga gusto ni Putin. Mukhang handa si Trump sa lahat ng bagay. Ang totoo, isa sa mga opisyal ng White House ang nagsabi na, at quote, ang alok sa Ukraine ng pinakamalalakas na garantiya ng seguridad, ang pinakamalakas na alok na naibigay hanggang ngayon ay hindi mananatiling epektibo magpakailanman. Ipinapahiwatig nila na dapat nang sumang-ayon ang Ukraine na isuko kay Putin ang kanilang mga teritoryo sa lalong madaling panahon at tumanggap ng mga garantiya mula sa United States na hindi pa nga ganap na nailalatag. Interesante rin na pagkatapos ng pag-uusap ni Trump kay Zelensky at sa mga lider ng Europa, pagkatapos ng negosasyon sa Berlin, sinabi ng isa sa mga opisyal ng Amerika na 70% ng mga issue ay naayos na sa pagitan ng United States at Ukraine, pero may ilan pa ring hindi nare-resolba. Ang mga natitirang issue ay nangangailangan ng teknikal na pag-uusap at ayon sa opisyal ng Amerika, malamang na magaganap ang mga negosasyon ngayong weekend sa United States, posibleng sa Miami, kasama ang mga working group ng militar na mag-aaral ng mga mapa. Iyan lang ang sinabi niya. Nagpahiwatig ang White House na maaaring baguhin ang mga hangganan ng Ukraine sa mga susunod na araw. Ayon sa opisyal ng Amerika sa Axios, nagulat ang mga taga-Ukraine at Europa sa dami ng garantiya sa seguridad na inialok ng Estados Unidos. Kaya inisip nilang papayag ang Russia. Sabi ng mga Amerikano, pipilitin naming pumayag ang mga Ruso sa seguridad na ito. Nagulat ang mga Ukrainian at Europeo sa sitwasyong ito ayon sa Axios. Ayon sa isang opisyal, naniniwala si Pangulong Trump na matatanggap ng Russia ang mga garantiya tulad ng sa NATO Artikulo 5. Kanyang kinumpirma na ang mga garantiya sa seguridad ay kailangang pag-aralan ng Senado. Ngunit hindi niya nilinaw kung ang administrasyon ay magsusulong ng formal na kasunduan. Ngunit sinabi ni Vladimir Zelensky na nais niyang magkaroon ng mas malinaw na ideya kung paano gagana ang mga garantiya sa seguridad bago gumawa ng anumang desisyon tungkol sa teritoryo. Sa madaling salita, masasabi natin na ang argumento ng Estados Unidos ay ang kasunduang ito ay nagbibigay sa Ukraine ng tunay na matibay na mga garantiya sa seguridad. Pinapabilis ang pagpasok nito sa European Union at naglalaan ng bilyon-bilyong pondo para sa muling pagbangon. Ngunit ito ay may kasamang mapait na pagkadismaya sa anyo ng malalaking teritorial na konsesyon. Sa sitwasyong ito, makakakuha ang Rusya ng teritorial na benepisyo at pagkakataong muling makiisa sa pandaigdigang ekonomiya at komunidad ng mga bansa, gaya ng inilarawan ng isang Amerikanong opisyal. Ang layunin ay bumuo ng pinakamabisang pakete ng mga hakbang upang makita kung makakabalik tayo sa Rusya na may dalang isang bagay na magpapahintulot na tapusin ang prosesong ito. Gayunpaman, nangangamba ang mga opisyal sa Kyiv at mga kabisera ng Europa na maaaring pumayag ang Ukraine sa masakit na mga kompromiso, ngunit tututol ang Rusya sa kasunduan at igigiit pa ang mas marami pa.
Kasi mga Ruso sila, bigyan mo sila ng kahit ano, hihingi pa sila ng mas marami, mas marami, mas marami, mas marami. At sa kabuuan, nagulat ang buong Europa sa sigasig ni Donald Trump na iligtas ang Rusya pagkatapos ng digmaan at hindi ang Ukraine bilang biktima ng digmaan. Sabi niya, ang agresor daw ang dapat iligtas at bigyan ng pera at pamumuhunan dahil bumabagsak na ang ekonomiya ng Rusya. Pwedeng gawing artipisyal ni Putin ang sitwasyon. Magpakita ng larawan na parang ayos lang ang lahat, pero hindi naman talaga ayos. At sabi ni Trump, ililigtas natin ang ekonomiyang yan. Magkakaroon ng mga pamumuhunan doon at kung ano-ano pa, at kung ano-ano pa. Kaya marami pang negosasyon ang nasa unahan. Pero sinusubukan ni Trump na pabilisin ng husto ang buong proseso bago magpasko. Pero hindi handa ang Ukraine tumanggap ng alok ng walang linaw sa mahahalagang detalye dahil natuto na tayo mula sa mapait na karanasan ng Budapest Memorandum at Minsk Agreements. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like mga kaibigan. Kung naging interesante sa inyo ang impormasyong ito at naniniwala kayong mahalaga at kailangan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaaring suportahan ang aming trabaho sa anumang donasyon o bayad na sponsorship, subscription sa mga link at detalye. Sa description ng video na ito, sa ibaba, nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi sa paraang pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.